Sa mga nagsasabi pong nasa Luna, La Union pa rin daw po sila, Elaine, mga kapatid, na-confirm po namin na wala na po talaga sila doon. Hindi po sila nakidnap doon, hindi po sila napahamak sa Luna, La Union. So kahit papano nakakakuha po kami ng mga information about po kay Zaidi tsaka kay Elaine. So wala po sila doon, hindi po sila napahawak. I-clear ko po, hindi po sila napahamak sa Luna, La Union, mga kapatid. Kundi doon lang po sila sumakay. So yun, mga kapatid, kahit papano is nag-i-investigate pa rin po kami na magkakapatid para mahanap po si Zaidi at Elaine. So sana matulungan nyo rin po kami na ma-convince sila na umuwi, kasi yung mama po namin is nasa ospital ngayon. Si mama po nasa ospital ngayon, tumaas po yung BP kasi nagbe-breakdown po, hindi po kaya. Then yung papa ko rin po, sana wag naman po, Elaine, umuwi ka, maawa ka sa mga magulang natin. Zaidi, ikaw na rin mag-push kay Elaine na umuwi kasi bunso namin yan eh. Hindi na namin alam kung saan nahanapin, pero isang bagay sigurado ako, kung magkasama man kayong dalawa, sana i-push mo na siya pauwiin dito. Yun. So, hindi ko na rin alam, sasabihin ko, ilang araw na rin kaming walang tulog, pangalawang araw na to, kakahanap sa kanila. Pero sigurado kami na wala na si Elaine sa Luna tsaka si Zaidi, hindi sila napahamak doon, sumakay lang po sila doon, ha. Yung mga nagkakalat po ng pages na nakita sa ganito, nakita sa ganyan sa La Union, sa Luna, hindi po totoo yun, mga kapatid, kasi kahit paano nakakakuha po kami ng information or report sa ibang tao na pinatutunayan talaga na sila Elaine is wala na po sa Luna. So yun, mga kapatid, sana matulungan nyo kami ma-convince sila. Salamat po. Sa mga nagsasabi pong mayaman daw po si Yani Jutes, nandito kami ngayon sa tapat ng bahay nila. Yani, halika dito, bilis. Thank you, ha, tinanggap mo kami sa pagbisita sa bahay nyo. Guys, pa ba ako? Siyempre pumunta na kayo eh, no? Sungit naman ito. Ang hirap naman itong anuhin naman talaga. Thank you, ha. So, maraming salamat na totoo pala talaga yung sinasabi mo na ito yung bahay nyo. Hindi mo talaga kinahiya kung ano yung estado ng buhay mo. Sa una lang talaga kinahiya mo. Pero, thank you, ha. Pinatuloy mo kami sa bahay nyo. Ha, thank you. So, nakuha mo na ba yung mga gamit nila yan dito sa loob tsaka mga pera? Hindi pa. Ay, mamaya na. Kunin mo na, tara na, bilisan mo. Bilisan na. So, ang dami nagsasabi na April Fools lang daw yung pag-alis namin sa Manex House. So, sino nang nakapanood nito, mga kapatid, sa YT channel po ni ate na umalis na po kami sa Manex House at nagpaalam po kami. Ito, mga kapatid, yung pag-alis namin dito, actually, hindi na namin naabutan sila Sir Manex. Pati yung ibang member na galing ng Puerto Galera, kasi nag-Puerto Galera kami galing. So, diretso impake na rin kami pag-uwi kasi nakahiwalay po kami ng bus, na nakaseparate po kami, sineparate po kami ni Sir Manex na pang pamilyay lang. Yung mga kapatid, grabe po yung mga treatment na magaganda sa amin ni Sir Manex sa Manex House. So, wala pong issue na kaya kami umalis kasi may issue doon, nagka-problema po kami doon. So wala pong ganun, mga kapatid. So mapapanood nyo talaga yung full reason kung bakit umalis po talaga kami sa Manex House, pero hindi po dahil sa nagka-problema kami doon or nagkaroon kami ng katampuhan doon. Pero meron talaga kami mga personal na kailangan namin i-fix sa family po namin, kaya kami umalis doon, mga kapatid. So panoorin nyo na lang, pero hindi po ito April Fools, kasi ang April Fools po, mga kapatid, is April 1 lang po siya ginagawa. So panoorin nyo na to. So nakakalungkot yung pag-alis po namin dito kasi hindi kami nakapagpaalam ng maayos sa iba. So more on chat lang talaga. So kung sino lang inaabutan namin sa Manex House, yun lang po yung napagpaalaman namin. So panoorin nyo po. So, na-review na po namin yung CCTV dito sa bahay. Alam nyo, mga kapatid, nakakagulat kasi nung na-review po namin yung CCTV dito sa bahay, nahihirapan kami na i-review to kasi nga po yung mouse po is putol. Ibig sabihin po nun, yung pinaka-ganon, yung parang sa computer, yung mouse na yun is hindi po siya gumagana. So, hindi po namin marireview yung CCTV. Pero, buti na lang na dito si Ate Erica kasi meron po pala siyang access sa CCTV namin para mas ma-review po yung CCTV namin sa cellphone. At mga kapatid, ganito po yung nakita namin. So, na-confirm po namin na si Cyrene tsaka po si Jens is magkasabwat po sila para i-set up po si Elaine na parang magkaroon sila ng picture na meron na niyakap na Elaine si Jens. Pero yun nga, mga kapatid, so umamin naman sila Cyrene, okay naman na sila Jens, umamin naman na din sa amin, humingi naman na din sila ng sorry. So syempre, sino ba naman kami para hindi magpatawad? Sino ba naman kami para nangyari na is yung nangyari? Ang importante doon is nagkaroon ng nag-move forward, tapos wag nang ibalik yung past, at the same time forgiveness. So yun, mga kapatid, kaya okay naman na kami. So friend pa rin po namin si Ate Cyrene nyo, tsaka syempre si Yan. So si Yan, di naman na bago sa amin si Yan. So mabait po yan. So wag nyo silang i-bash. Nagkamali lang din talaga, okay? Yun lang.
So, in-announce na nga ang mga official winner ng Mr. and Miss Manix 2026. So, ayan, nakikita nyo mga kapatid. So, sa mga babae po, ang second runner-up po is si Cyril, ang first runner-up po is si Elaine Yay, at ang nag-title po or ang nanalo po sa female category is si Sandra Villamayor. Tapos sa lalaki naman mga kapatid, second runner-up si Saidi, first runner-up po si Kosoke, at syempre, ang title po natin is si Ace Remite. So, ayan mga kapatid. So, nakakaloka, grabe yung labanan. Alam nyo ba mga kapatid, 3 days preparation lang po yan. Ito, sasabihin ko na talaga sa inyo. 1 day lang po lahat yan. Yung shoot na yan. So, ginawa yung finals and prelims po is sa loob po ng isang araw. So, ibig sabihin mga kapatid, yung preparation na ginawa is 3 days lang. Kasama na yung rampa. Ang daming first timer dyan. Kagaya na lang ng aking kapatid, first timer po sa pagrampa yan. Yung tatlong lalaki na to, first timer din po yun na sumali ng pageant mga kapatid. So, grabe. So, proud na proud ako sa kanila kasi mga kapatid, grabe yung preparation din na ginawa nila, grabe din yung effort. Halos lahat nag-effort mga kapatid. Alam nyo yung simpleng vlog lang na gagawin, pero ang nangyari po mga kapatid is naging bongga dahil nagpa-set up agad. Eto, imagine nyo ha, March 24 no nag-present kami kay Sir Manix na, Sir, magpa-pageant tayo, vlog lang. Vlog lang yung gagawin. Tapos, March 27, yan na mga kapatid. Ay, March 26 nilabas yung official candidate. Then, March 27, yun na mga kapatid, ginawa na po namin ang vlog na to, tapos hindi namin in-expect na sobrang ganda na stage siya pinagawa ni Sir Manix. Kasi nagpagawa siya ng stage siya sobrang ganda nung March 25. After namin sabihin sa kanya, March 24, March 25, nagpagawa siya agad ng magandang stage na pressure ang lahat. So March 27, ginanap na nga ang hinihintay ng lahat mga kapatid. So alam na namin talaga kung sino yung nanalo dyan that day. So yun mga kapatid. So ito, for the vlog lang. Kaya ang daming basher, wag kayo masyadong ma-stress. Yung mga basher dyan, wag kayo masyadong ma-stress. Kasi hindi lang yan yung gagawin natin, hindi lang part 1. Kasi ang dami nagsabi, ba't daw hindi nakapasok si Nika, hindi daw nakapasok. Alam nyo mga kapatid, lahat naman sila actually pampasok. Then yung nangyari dyan mga kapatid, hindi po scripted. Totoo po yung final result niyan. So may mga judge din po, may mga pinagmitingan din kung sino talaga yung nag-stand out, may mga nag-scoring din. So yun mga kapatid, kaya love lang tayo, wag nang bash-bash. So eto, may announcement ako sa inyo. This summer, magkakaroon tayo ng summer edition. Then patutunayan talaga nila, ito, preparation talaga malala. Magkakaroon ng preparation na malala lahat ng official candidate mga kapatid ha. So, expect nyo na maraming sasali dito. So, abangan nyo yan. Mr. and Miss Manix Summer Edition 2026 this coming April na po. So, ayan mga kapatid. Kaya kung gusto nyo po ng ganon, ng Summer Edition, i-comment nyo dito. May preparation po yan. Talagang paghahandaan po lahat ng candidate yan. Lalaki man yan or babae. So, mag-comment kayo kung gusto nyo ng Mr. and Miss Manix Summer Edition. Comment nyo ngayon na, bilis! Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito si Susie Yay. Panoorin nyo to. Bakit ko pinapadelete Yuki yung post ko? Bakit? Ayaw malaman nila na nagbayad talaga si Elaine? Aaminin ko, nagbayad din ako, pero magbayad man ako hindi. Deserve kong makapasok doon. Bakit? Sino ba nag-stand out sa lahat? Di ba sa swimwear pa lang ako na agad yung nag-stand out, opening pa lang, my God! Di nga nagreklamo sila Nika at Shilane, ikaw pa kaya? Malamang hindi talaga magre-reklamo yung mga bata na yun kasi nga, di ba nga, wala nga kasi bumaboses sa kanila. Tsaka di ba kayo nagsabi, may favoritism nga, di ba? Pues ako ang baboses sa kanila. Di ba, sayang naman talaga, dapat pumasok yung dalawa na yun. Actually, kaming tatlo talaga dapat yun eh. Deserve namin pumasok tatlo, si Nika at Shilane, ako. Syempre ako yung title, ako yung matanda eh. Nagsasabi niya na sobrang tanda ko na, hoy, 19 pa lang ako, no? Alam niyo mga kapatid, hindi ko rin alam kung ano yung maging reaction ko kasi hindi siya makamove on sa pageant. So, sinabihan ko na rin yan na sabi ko, sana tigilan niyo yung mag-spread ng negativity, mag-spread ng puro hate sa buhay, maging bitter. Kasi masarap sa buhay yung puro kindness lang ang pinapakita, especially mga influencer tayo. Puro happy-happy lang and good vibes. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganito at sobrang dami niyang video na ginawa. So, eto, pinakahuli niyang ginawa. Nagtutulungan na ako ng mga loser! Hay! Tandaan nyo to! Hindi nyo ako kaya! Ayokong tapusin, pero ang masasabi ko lang is, push mo lang yan. Pahala ka. Basta sinabihan na kita. Hindi ko nakasalanan pag naban yung account mo. Ito para to kay Saidi, since nakita ng mga tao na nagrepost ka pa sa TikTok account mo after all na mga posting namin, yung mga paghanap namin sa inyo. Saidi, alam ko nakikita mo na lahat ng to. Alam kong ikaw lang ang makakapagpahilot kay Elaine.
umuwi na kayo dito. Ikaw na mismo ang mag-push. Ikaw na mismo magsabi sa kanya na mali yan. If ever man na umalis kayong dalawa. Hindi kasi namin alam kung may hawak ba ng phone nyo, kung meron bang may hawak ng account nyo, kung nakidnap ba kayo, kung ano ba nangyari sa inyo, Saidi. Pero alam ko kung napapanood mo man to, Saidi. Saidi, please. Ikaw na magsabi kay Elaine na umuwi na kayo. Alam ko mabuti ka. Alam ko, Saidi, na ikaw lang ang makakapagpahilot din sa puso ng kapatid ko. Say, umuwi kayo kasi nag-aalala na talaga yung mama at papa ko. Para sa mama at papa ko na lang. Sa magulang mo din. Say, sana pakinggan nyo to. Alam ko mapapanood nyo to. Say, di please. Sana umuwi na kayo dito sa Manix. Umuwi na kayo dito. Huwag nyo nang palakihin kung ano man yung mga nangyayari. Umuwi na kayong dalawa dito. Kung may problema man, pag-usapan natin lahat dito. Please, Saidi, nananawagan ako sa'yo. Ikaw na yung mismo ang mag-push kay Elaine na umuwi na kayo dito. Hindi kami magagalit, hindi namin kayo pagagalitan, pakikinggan namin kayo, Sai. Para na lang din sa mama at papa ko. Kawawa yung mama at papa ko, nag-aalala din sa kapatid ko. Nag-aalala rin kami sa inyo, pati yung mama mo. Please, Saidi, sana ikaw na mismo mag-push kay Elaine din na umuwi na kayo dito. Ito po yung update kay Elaine tsaka po kay Zaidi. So ayun mga kapatid, so as of now, sa Elaine po is nakapag-reach out na po kay Ate Aya. Nag-message na po siya pero hindi na siya nag-reply. Kumbaga isang long message lang po. Then, sinabi niya na okay lang naman daw siya. So, confirm po mga kapatid, hindi po nawawala sila Elaine sa Luna, sa may La Union. So, may mga nakuha na rin naman na kaming information or may nakakita na rin naman na sa kanila na hindi sila sa Luna nawala. So, thank you Lord kasi po, yung iniisip namin na baka nakidnap o kaya baka naman kung saan napunta is hindi po pala ganun. So thank you Lord po talaga na nag-reach out sa amin sa Elaine. Sana okay lang sila, sana safe lang po sila ngayon. So isang bagay yung sigurado ko, baka magkasama talaga sila ni Saidi. So nag-reach out sa Elaine sa amin. Okay naman daw po siya, pero sana mga kapatid, malaking tulong talaga yung paghahanap. So uulitin ko po, hindi po sila nawala sa Luna La Union kasi may mga kumakalat na fake news na nakita daw sa ganito, nakita daw sa ganyan. Pero isang bagay sigurado kami, doon lang po sila sumakay. Kasi since doon po kami galing. Okay? So, isang bagay lang din ang kinawong-worried ko ngayon mga kapatid. Tignan nyo, hindi pa kami naliligo sa sobrang stress. Iniisip namin sila, yung mama po namin ngayon, sinugod po sa ospital kasi tumaas po yung BP. Hindi po kinayanan, nag-breakdown. So, sana, Elaine, Please, Elaine, Saidi, kumontak kayo. Hindi ko alam kung benteng dangkal na ba yung chat natin sa kanila, yung miss call natin sa kanila, ang dami na. Elaine, Saidi, mga kapatid, tulungan nyo kami na parang awa nyo na sana maparating to sa kanila. Kahit ilang message, ilang tawag gawin namin, hindi nila sinasagot, pinapatayan kami. Yung mama ko po, yung mama namin Elaine, yung mama natin Elaine nasa ospital ngayon. Si Papa din, hindi rin makahinga sa nangyayari sa inyo, nag-aalala. So ulitin ko po mga kapatid, wala na po sila sa Luna La Union. So nakaalis po sila doon, hindi po sila napahamak doon lang po sila sumakay. So sana Saidi, Elaine, umuwi na kayo.